Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng News 5, 55 minutes ago. Sabi, pagkonsidera na mag-leave of absence. Bukas si DPWH Secretary Manuel Bunuan na mag-leave of absence kapag nagsimula na ang audit ng flood control projects. Bakit? Hindi pa ba nagsisimula? Akala ko nagsimula na. Diba? Tapos na yung SONA ng Pangulo. So, kailan magsimulang audit? Wala pa pala. At bakit hihintayin pa na, di ba, mas maganda ngayon na? Mag-leave of absence na lang? Ito ay kasunod ng utos ni President Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address na magsumiti ng audit at performance review sa mga proyekto ng ahensya. Sabi ni, I will await the instructions of the President. Wala namang kaming tinatago kay Presidente. Dagdag pa niya. Ito, may pahayag si Congressman Albi Benitez. Sabi niya, out of delicadeza, I respectfully urge the DPWH Secretary to take a leave of absence. Yan ang panawagan ng kongresista sa Bacolod. Sagot naman ng DPWH Secretary, baka may pinanggagalingan yung suggestion niya. So we look into that. Bakit may pinanggagalingan? Di ba? Yun na ang nawawala sa atin, yung delikadesa. Ahensya mo, ito, akin lang ito Akin lang. Kung ako ang DPWH Secretary, kung hindi man ako magre-resign yun, leave of absence. Kasi napakalaking bagay yung State of the Nation. Tatawagin ng Presidente na mahiya naman kayo. Ang inyong flood control projects, palpak, guni-guni lang, nag-inspection ako. Wala talaga. Maya kayo yung mga kickbacks. Ang nasasangkot sa flood control projects, DPWH. So, sila, wala lang. Pumalakpak pa sila. So, sino? Kontraktor lang ang may kasalanan? Oh, come on. Oh. Yung sinabi ni Mayor Magalong, anatomy of corruption, break down niya yung percentages 40% napupunta sa lawmakers, yung nagsingit. Ang laki, 40%. 30% na lang ang maiiwan para sa actual project. Okay? 15%, nakalimutan ko yung 15%. Yung 10% para sa implementing agency. 5% others, nakalimutan ko may 15%. Basta, yun ang ano. So, tingnan nyo, ang laki na nawawala. Kung may 1 billion, ang 30% doon is only 300 million. Yun lang ang mapunta sa project. Kaya nga, karamihang project sa flood control, substandard. Sabi pa ni, sinong may nagsabi na, yung nasisirang mga dike, instead na bakal ang ilagay, kawayan na lang. Kasi nga, ang laki ng nabawas. So again, nasaan ang delikadesa? Wala na. Sa bokabularyo nating Pilipino, among appointed officials or elected, wala yan. Hindi katulad sa ibang bansa, Japan, na iba pa dyan, mag-resign ka agad. Sino ba yung nag-resign? Sa Japan, no? Yung Minister of Agriculture, nalaman lang na hindi siya bumibili ng bigas. Parang libre ang bigas niya.
Nung nalaman yon, grabing reklamo ang mga tao, nag-resign kaagad. Ganon katindi ang delikadesa sa ibang bansa. Sa atin, wala lang. Wala kaming itinatago. Walang itinatago. Klaro naman na, ay nako. So, ano ang maasahan natin sa direktiba ng Pangulo? Sabi ni Senator Lacson, dapat kung totohanan yung hangarin ng Pangulo na imbestigan ito, kailangan ng independent audit. And I agree. Itong direktiba ng Pangulo, lumalabas, parang DPWH lang din ang mag-imbestiga sa mga projects. Sila ang nasasangkot, sila rin ang mag-imbestiga. Ano ang aasahan mo doon? Diba? Wala. Kalukuhan para sa akin. I'm sorry wala akong tiwala kung itong panawagan ng Pangulo na imbestigahan, may managot, may ganito. Tapos DPWH lang din. Huwag na tayong aasa. Kung totohanan, independent audit, yun ang suggestion ni Senator Lacson. Plus, isa, may pag-asa pa tayo. Dito tayo makakabawi, mga taong bayan, mga taxpayer. Makakabawi tayo pag nagsimula yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Kakabahan na sila dyan. Wala kayong maitago niyan. Sa galing pa naman ni dating Congressman Marcoleta nung yung mga investigasyon na ginagawa nila. Wala kang kalusot-lusot. Ang galing niya talaga. So, may pag-asa pa tayo na yung mga nangulimbat ng billions if not trillions of taxpayers money dinala lang dyan sa mga walang kakwenta-kwentang flood control projects, yan na, magkakaroon na ng tunay na accountability. So ano, magli-leave of absence ba si DPWH Secretary? I doubt. Wala. Diyan lang siya sa pwesto. Magbasa lang tayo sa mga comments. Mujahid, kauntungan. Ang corruption kasi sa gobyerno parang taguan. Mahuli tayo pero lahat naman sila kumukuha. Pag nahuli, tatawagin siyang kurakot at tanga ng mga taong katulad din niya pero magaling magtago. John Ark, di lang naman sila. Si Congressman kasabwat din dyan. Yes, kasabwat talaga. Sabi nga ni Mayor Magalong, magkasabwat, lawmakers at saka DPWH officials, specifically, sabi ni Mayor Magalong, district engineers and regional directors. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan og sen o karon mag-atop na gid siya. Magdali-dali siya sa pag-atop kay kaulanon namang gyud. Karon nindot na gid kaayo ang balay sa natabangan namo og eros humana gid siya sa pag-atop. Muna nagpasalamat ko sa Ginoo ug sa nagatag og sin karon human gyud ang akong balay. Daghang salamat. Ay, pila naman ka katuig nga nakigpuyo lang sa imong amahan o ginahan? Napulo na. Napulo na katuig nga nakigpuyo lang ka. Nga naman nga karon pa man ka nakabalay nga napulo na katuig sa imong pagkigpuyo lang sa imong amahan o ginahan. Tungod sa kalisod. Wala ko nakabalay karon pa ko sa tagang ko tabang maong sin. Okay.
ang tabang sa sin. Di pag makabalay tungkol sa kalisod. Oo. Sa karon pasalamat kay naman na gyud. Oo. So karon pa ka nakasukad sa sukad, ay pa ka nakabalay. Oo. Nga naay tabang. Ay kung wala pang tabang dili pa ka kabalay. Di pag makabalay. Oo. So salamat kayo ya. Salamat kayo. So nindot na gid kayo ang iyang balay.